So, umpisahan natin yung video na to sa kwento ni Heinz at ng kanyang asawa na may malubhang sakit. So, dahil malubha yung sakit niya, medyo nasa 50-50 na siya and malapit na siyang mamatay. Fortunately, may isang tao malapit sa bayan nila na nakadiskubre ng gamot, no, para sa malubhang sakit na ito. And medyo mahal yung pagpaproduce, no, kasi nga parang rare yung sakit, so rare din yung gamot. So yung pagpaproduce is around 10,000 pesos. Ngayon, syempre, dahil siya yung nakadiscover, no, siya yung nagbebenta, gusto niyang magkaroon ng kita. So binebenta niya yung gamot ng 100,000 pesos. And then, syempre si Heinz, gagawin niya yung lahat para lang mapagaling yung asawa niya. So ang ginawa niya is nag-ikot-ikot siya sa bayan nila, no, naghiram siya ng pera sa mga kakilala niya, sa mga kapamilya niya, sa mga kumpare niya, no, even sa mga magulang ng asawa niya para lang mabili yung gamot na yun. And then eventually nakalikom siya ng around 50,000. Pero medyo kulong pa, no, para dun sa gamot na binebenta nung nakadiscover ng gamot. Ngayon, syempre dahil gusto niyang gumaling talaga yung asawa niya, pinuntahan niya yung nagbebenta ng gamot and then nakiusap siya na bigyan siya ng discount. No? Or kung ayaw siyang bigyan ng discount, yung kulang na 50,000 is hulugan niya na lang, no? Pagtatrabahuan niya, basta mabigay lang yung gamot na yon. Sabi nung nagbebenta ng gamot, hindi ko mabibigay yung gusto mo kasi syempre ako yung nakadiscover dito, so kailangan ko siyang pagkakitaan. Ngayon, syempre si Heinz, nalungkot siya, naging desperado siya, kaya nung kinagabihan, nilooban niya yung tindahan nung nagbebenta ng gamot. And then, ninakaw niya yung gamot para dun sa sakit nung asawa niya. Okay? Ngayon, ang tanong, tama ba yung ginawa ni Heinz na nakawan yung nagbebenta ng gamot? Bakit tama or bakit hindi tama? Okay? So, post nyo yung video, isulat nyo yung sagot ninyo dun sa tanong na yon kasi yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Okay? So, marahil marami sa inyo ang familiar sa kwento na to na tinawag nilang Heinz's Dilemma. So, ginamit ito ni Lawrence Kohlberg, no, para ma-determine niya kung ano nga ba yung proseso ng isang tao sa pagdedesisyon kung tama ba or mali yung gagawin niya or yung ginagawa ng ibang tao. So, depende kung paano sumagot yung isang tao dun sa tanong na yon, ma-determine ni Kohlberg kung nasa ang stage na ba siya ng moral development. At yon ang pag-uusapan natin sa isa na namang episode ng Human Development Series. At ako si JP, wag na natin patagalin, roll na natin yung intro. So, ang moral reasoning ay isang cognitive process na ginagawa ng isang tao para malaman niya or makapag-decide siya kung tama ba yung gagawin niya or hindi tama. And take note, hindi ito sa kung ano yung tama, sa kung ano yung mali. It's more about yung proseso ng pagdedesisyon ng isang tao kung ano ba yung tamang gawin sa maling gagawin. So, yung moral reasoning development, sabi ni Lawrence Kohlberg, ay may tatlong phases, no? Pre-conventional, yung conventional, and then yung post-conventional. So, ano nga ba yung mga nangyayari sa phases of moral development ng isang tao? Kung ang sagot ng isang tao is along the lines na, uy, mali yung ginawa niya kasi pag ginawa niya yan, makukulong siya. So, masama yun, di ba? Masamang tao ka pag nakulong ka. So, kapag ganito, yung proseso ng isang tao sa pagdedetermine ng kung anong tama sa mali, pwedeng sabihin ni Lawrence Kohlberg na nasa stage 1 siya of moral development na nakafocus sa obedience or punishment. So, sa ganitong reasoning, mapapansin natin na nakafocus yung isang tao sa consequence ng behavior niya. Kung yung consequence is mapapunish siya, hindi niya gagawin yung isang bagay or parang mali yung isang bagay na yun. So, kaya naman, gagawin niya yung isang bagay kasi kailangan niya mag-obey, no, sa mga authorities, sa mga taong mas mataas sa kanya. And usually, yung mga bata na nasa 4 years old, or yung mga bata in general, ganito yung moral reasoning nila, di ba? Parang sasabihin, ayokong pumunta sa sapa kasi papaluin ako ng tatay ko. may punishment. O kaya naman sasabihin, Bawal tayong magmura, sabi ni teacher. may sinabi si teacher, kailangan mag-obey kasi authority figure si teacher. And then kapag naman yung sagot is along the lines na, tama lang yung ginawa ni Heinz kasi pag nagumaling yung asawa niya, sasaya siya, di ba? Kasi magaling ang asawa niya. O kaya naman along the lines na, uy, mali yung ginawa ni Heinz kasi pag nagnakaw si Heinz, makukulong siya, mabubulok siya sa kulungan. And hindi magandang experience yun, di ba? So masama yung ginawa niya. So kung ganun yung reasoning ng isang tao, pwedeng sabihin ni Kohlberg na nasa stage 2 na siya of moral reasoning. So, ang stage 2, it is self-interest driven. So, ibig sabihin kung yung consequence ng action is magbe-benefit yung taong gumawa, then that is a good thing. Ngayon, kung hindi siya magbe-benefit, then that is a bad thing. So, in other words, yung mga taong nasa stage 2, they are all about the rewards. Okay? So, as you can see dito sa first phase of development,
Yung focus ng isang tao is dun sa consequence, particularly sa consequence niya sa sarili niya. Okay? So, same with John Piaget, yung sa cognitive theory niya, yung mga taong nasa pre-conventional stage and pre-operational stage, egocentric yung perspective nila. So kay Lawrence Kohlberg, kung i-apply natin yan sa moral reasoning, self-centered yung kanilang perspective sa kung ano yung tama or sa kung ano yung mali. So kung maganda yung consequence sa kanila lang, then tama yung ginagawa. Kung hindi maganda yung consequence sa kanila, then mali yung ginagawa ng isang tao. No? And same with John Piaget, so majority ng mga bata is ganito yung kind of moral reasoning na meron sila. Ngayon, kapag nakita ka ng tao na ganito yung moral reasoning niya and nasa adult stage na siya, red flag yun, sabi nga nila. Okay, anyway, so ang next phase naman ng moral development is yung conventional moral reasoning. So dito sa phase na to, may 2 sub-stages din siya and ang focus is sa consequence pa rin, but this time, consequence hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid. Okay? So, sarili at saka paligid. Okay? So, kapag ang sagot ng tao sa Heinz's dilemma is along the lines na, uy, tama lang yung ginawa ni Heinz, no? Kasi yun yung expected ng asawa niya sa kanya, yun yung expected ng biyanan niya, ng in-laws niya sa kanya. So, tama lang yung ginawa niya. Kaya naman, along the lines na, uy, mali yung ginawa niya kasi ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay. Ano na lang ang sasabihin ng ninakawan niya, di ba? Parang hindi yun approved, no? By the society. So kapag ganun, ang moral reasoning ng isang tao is nasa stage 3 na nga siya ng development na kung saan hindi lang yung sarili yung tinitignan kundi yung sasabihin din ng iba, di ba? Kung ano yung parang social conventions na meron yung isang lugar. So sa stage na to, medyo tinitignan pa rin yung intention ng isang tao. So pag nakita naman na maganda yung intention ng isang tao, parang hindi naman nila sasabihin agad na masama siya. Diba? Kasi, for example, yun nga kay Heinz. Nagnakaw siya kasi maganda yung intention niya. Gusto niya mabuhay ang asawa niya. So, that is stage 3. Kapag ang sagot naman ng isang tao is along the lines na parang, mali yung ginawa ni Heinz kasi kung lahat ng tao magnanakaw, ano na lang mangyayari sa society natin? Magkakagulo. Diba? O kaya naman, sasabihin ng iba, tama lang yung ginawa ni Heinz, pero dapat, no, maging ready siya sa consequence. Dapat makulong siya. Kasi ano na lang yung isipin ng ibang tao pag nakita nila na nagnakaw si Heinz tapos hindi siya nakulong. So, magnanakaw na lang silang lahat. So, magkakagulo yung sangkatauhan. So kung ganun yung reasoning ng isang tao, nasa stage 4 na siya ng moral development. So dito parang isinaalang-alang yung society at large and yung law and order na tinatawag. Para kasing sa mga taong nasa stage 4, ang belief nila is that yung mga law, yung mga social trends or yung mga social conventions na nandyan is nag-exist yan para protektahan yung sangkatauhan. So therefore, kapag lalabagin mo sila, you're also saying na parang ayaw mo sa law and order. So therefore, mali yung ginagawa mo. And unlike sa stage 3, dito hindi tinitignan kung good ba or bad yung intention mo, no? Kasi the fact na parang nag-go against ka sa law or nag-go against ka sa social convention is parang you're declaring that you're against law and order. So, your actions din is bad pag ganun yung ginawa mo. So, dito, mas pinaprioritize yung word of law. Kasi nga, yung mga law na yan, they are there to protect other people. Okay? But of course, syempre, kung nabubuhay na kayo ng medyo matagal na, alam naman natin na hindi lahat ng batas, no? Nagwo-work para protektahan yung may ibang tao. Especially, no? Kapag hindi na sila updated. So, kumbaga, luma na sila. Diba? Kasi yung mga batas na yan, ginawa yan to protect people on a particular context, on a particular time, on a particular situation. Diba? So, kung pag nag-iba na yung sitwasyon, nag-iba na yung konteksto, so, syempre, mag-iiba din yung mga rules, mag-iiba din yung mga regulations na magsaserves ng mas maraming tao. Ngayon, pag hindi nagbago yung mga trends na to, hindi nagbago yung mga batas na to, then, hindi niya na mapoprotektahan yung maraming tao. Kapag ganun yung nangyari, syempre, kailangan ng palitan or kailangan i-update yung batas or yung social trend na ganito. Kaya nagkakaroon nga ng pagbabago every generation. Okay? Kung i-apply natin ito sa dilemma ni Heinz, pwedeng sabihin ng isang tao na tama lang yung ginawa ni Heinz, di ba? Kasi yung mga batas, yung mga social trends is ginawa yan for protecting people or even saving people. So, ginawa niya yung spirit of the law. No? Siguro, nilabag niya yung word of the law na bawal magnakaw. Pero, at the end of the day, ginawa niya pa rin yung parang sole purpose or yung purpose ng mga batas na yun, which is to protect people or to save people. So, tama yung ginawa ni Heinz, di ba? So, kaya naman, pwede din sabihin ng ibang tao na, ay, mali yung ginawa ni Heinz. Kasi, syempre, di ba, deserve din naman nung gumawa ng gamot na ma-rewardan siya sa mga efforts niya, di ba? Kasi pag hindi siya re-rewardan sa efforts niya,
no? Tapos ninanakaw yung mga ginagawa niya, hindi na ma-incentivize yung ibang tao na gumawa ng mga gamot na makakalunas pa sa mas maraming tao. So, makikita natin doon sa dalawang reasoning na yun na parang kino-consider nila yung effect nung ginawa ni Hines sa society as a whole. But at the same time, tinitingnan na rin nila dito yung spirit of the law na kung saan pinoprotektahan dapat ng law yung mga taong nakapaligid sa kanya. Sa stage 5, makikita natin na may social contract orientation na yung moral reasoning ng isang tao. So sa social contract, parang sinasabi na as much as possible, yung mga laws na meron tayo should protect majority of the people. Now, if you did something na nagpo-protect naman siya ng maraming people, then regardless sa kung ano yung sinasabi ng social trend, then your actions are good. Okay? So hindi importante yung word of the law, mas importante yung spirit of the law. Okay? So ang last stage ng moral reasoning is medyo weird because it is universal ethical principle driven. Doon pa lang sa mga words na yun, parang hirap nang i-define kung ano nga ba yung stage 6 of moral development. No? Pero we will try. So kung ang sagot ng tao sa dilemma ni Hines is that, sasabi niya, tama lang yung ginawa ni Hines, di ba? Kasi yung buhay ng isang tao or yung buhay ng asawa niya is very valuable. Anything you can do just to save that person is a good thing. Di ba? O kaya naman, pwedeng sabihin ng taong nasa stage 6 of moral development na mali yung ginawa ni Hines, di ba? Kasi may ibang mga tao ang hindi nagagaling dahil sa ginawa niya. And deserve din naman ng tao na yon dahil may buhay siya, that life is very valuable, deserve niya din naman mabuhay. Bakit? Anong karapatan ni Hines na kunin yung buhay na yun sa kanya? That's the stage 6 of moral development. So as you can see, yung moral reasoning na to is based dun sa universal ethical principle of the value of life. So, kumbaga, kahit saang part ka pa ng universe, yung buhay ng isang tao, that is the most valuable thing ever na pwedeng mag-exist. So, therefore, kailangan mo siyang alagaan, kailangan mo siyang i-save, no? Kung kailangan siyang i-save and kailangan mo siyang i-nurture, no? Even. So, kung susundan natin yung prinsipyo na yun, then that is the right thing to do. Okay? Saving a life. Okay? As I've mentioned nga, medyo weird yung reasoning na to kasi konti lang yung mga taong nakaka-reach ng gantong level. And sometimes, people understand, no, kung ano yung concept ng stage 6 na to. Kumbaga, they understand the universal ethical principle. But hindi lahat is consistent nilang na-apply ito sa araw-araw nilang buhay. Kasi nga mahirap ito, no? Parang ang hirap din sagutin kung ano yung mga universally accepted valuable things sa mundo. Kasi it takes a lot of abstraction para masabi natin na isang bagay is valuable or hindi. So in a way, konti lang yung evidence na nagpo-point out sa existence ng mga taong nasa stage 6 of moral development na. What more yung stage 7 pa, no? Yung cosmic level of moral reasoning. Pero that's a topic for another day. Okay? So, yung last two stages is tinatawag nating post-conventional stage, no, na kung saan, from the word itself, hindi na sila nagdedepende sa conventions ng society, no? And actually, sila yung gumagawa ng conventions, di ba? Sila yung gumagawa ng trends, sila yung gumagawa ng uso, sila yung gumagawa ng batas, sila yung nag-update, no, ng mga batas na meron tayo or ng mga social conventions na meron tayo. So, sila yung reason kung bakit nagkakaroon ng pagbabago across generations, di ba? Sila yung parang lumalaban sa kung ano yung status quo kasi alam nila na parang yun yung mas tama or parang siguro yun yung parang mas akma dun sa konteksto na meron yung tao. And just like formal operation stage ni Piaget, hindi lahat ng tao is nare-reach yung stages na ito. So, yan yung mga stages of development ayon kay Lawrence Kohlberg. So again, to reiterate, yung theory ni Lawrence Kohlberg about moral reasoning is not about kung ano yung tama sa kung ano yung mali. It's all about the process, no, na ginagawa ng isang tao sa pagdedesisyon kung isang bagay ba is tamang gawin or maling gawin. Okay? Same sa theory ni Piaget, makikita natin dito yung simplicity ng moral reasoning natin developing into something more complex, di ba? So kung nung bata tayo, sasabihin na sinusundan natin yung sinasabi ng mga magulang natin kasi kung di natin sila susundan, malalagot tayo, eventually pag nag-develop na yung moral reasoning natin, marirealize natin na gagawin ko yung pinapagawa ni nanay na maglilinis ako ng kwarto kasi pag naglinis ako ng kwarto, maraming benefit yan sa akin, no? Mas magiging organized ako, mas mababa yung stress ko. And at the same time, pag mababa stress ko, mas organized ako, mas magiging productive ako na tao. And pag naging productive ako na tao, makapag-contribute ako sa society as a whole. And kapag nakapag-contribute ako sa society,
parang pwede ko na sabihin na hindi na sayang yung oras ko sa mundong ito. So, may meaning lahat ng ginawa ko sa buhay ko. As you can see, di ba, from egocentrism, naging sociocentrism, and then of course, lastly, naging universalism. Di ba? Yung meaning in life as a whole na. Okay? So, ayan, napag-usapan natin yung theory ni Lawrence Kohlberg na tinawag niyang moral reasoning development. Sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit pa paano. And of course, huwag niyo kalimutang i-like at i-share niyo na rin to sa mga social contractor niyong friends, and huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe, no? So, maraming salamat din sa mga members ng channel natin na directly sumusuport sa ginagawa natin dito. And kung gusto niyo rin supportan yung channel directly, pwede niyo i-click yung join sa baba, no? Sa tabi ng subscribe. Para sa mga Apple users, hindi niyo makikita yung join, i-click niyo na lang yung link sa description. Okay? So, may mga perks tayo na binibigay sa mga magiging members ng channel natin. So, if you are preparing for RPM board exam, meron tayong magandang perks dyan. So, salihan nyo lang yan, hanapin nyo. 3rd tier yata siya. Doon kasi parang nagdi-deep dive tayo, mga longer and deeper lectures sa mga topics na pinag-uusapan natin dito sa channel na siyang pwedeng makatulong sa pagpe-prepare nyo for the board exam. Okay? Siguro yun muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood or pakikinig kung ano man yung ginawa nyo. And as always, enjoy learning. Bye-bye!